Isang malamig at madilim na gabi sa loob ng Vatican. Sa loob ng isang silid na may makapal na kurtina at nakasinding kandila, tatlong lalaking may mabibigat na ekspresyon ang nakaupo sa isang antigong mesa. Sa gitna nito, may isang sobre na tinatakan ng pulang selyo, ang liham na naglalaman ng sinasabing ikatlong lihim ng Fatima. Tahimik ang lahat, maliban sa mahihinang tunog ng orasan sa dingding. Si Cardinal Angelo Moretti, isang lalaking may edad na at taglay ang mahigpit na ekspresyon, ang unang bumasag ng katahimikan. Narito ang liham na ito sa loob ng maraming dekada at ngayon ay dapat nang ipahayag sa mundo. Ang pangalawang lalaki, si Monsignor Rafael Torres, ay nag-alinlangan. Mahigpit niyang hinawakan ang kanyang rosaryo. Pero, kagalang-galang na kardinal, may babala si Sister Lucia. Sinabi niyang ang liham ay dapat lamang buksan sa taong 1,960 sapagkat mas mauunawaan ito ng mundo sa panahong iyon. Ngunit paano kung hindi ito handa? Ang pangatlong lalaki, si Pope John XI, ang pinakamahalagang tao sa silid. Tahimik siyang nakaupo, nakatingin sa liham na tila ba may bigat sa kanyang puso. Alam niyang ang anumang nakasulat dito ay maaaring yumanig hindi lamang sa simbahan, kundi sa buong mundo. Dahan-dahan niyang kinuha ang liham, inalis ang pulang selyo, at binuksan ito. Habang binabasa niya, unti-unting nagbago ang kanyang ekspresyon, mula sa pagkausisa tungo sa matinding pag-aalala. Matapos ang ilang minutong katahimikan, inilapag niya ang liham sa mesa at hinawakan ang kanyang noo. Hindi natin ito maaaring ipahayag sa mundo. Hindi pa ngayon. Nagulat sina Cardinal Moretti at Monsignor Torres. Ano ang ibig niyong sabihin, kanyang kabanalan? Tanong ni Moretti, kita ang kaba sa kanyang tinig. Ang nakasaad dito ay labis na nakapangingilabot. Kung ipahayag natin ito ngayon, maaaring magdulot ito ng takot at kaguluhan. Maraming hindi makaintindi at ang pananampalataya ng iba ay maaaring magkalamat. Nagpalitan ang tingin ang dalawang pari. Alam nilang may dahilan kung bakit itinakda ng Diyos na iparating ang lihim sa tamang panahon. Ngunit sino ang magpapasya kung kailan yon? Dahan-dahang isinara ni Pope John XI ang sobre at iniabot ito kay Moretti. Itatago natin ito hanggang dumating ang panahong nararapat. At sa gabing iyon, ang lihim na maaaring makapagpabago sa mundo ay muling isinantabi, hindi upang ipahayag, kundi upang itago. Lisbon, Portugal, ilang dekada matapos ang sikreto. Sa isang lumang aklatan sa Lisbon, isang batang mamamahayag na nagngangalang Miguel Oliveira ang tahimik na nagbabasa ng isang lumang dokumento tungkol sa mga aparisyon ng Fatima. Simula pagkabata, lubhang naakit si Miguel sa kwento ng tatlong batang pastol na nagsasabing nakausap nila ang mahal na Birheng Maria noong 1917. Ang unang dalawang lihim ay matagal nang nalaman ng publiko, ngunit ang ikatlo, isang misteryo pa rin ito kahit ilang dekada na ang lumipas. Napansin niyang halos walang opisyal na dokumento ang nagpapaliwanag sa nilalaman ng ikatlong lihim. Maraming haka-haka, maraming opinyon, pero tila may tinatago ang Vatican. Habang inabot niya ang isang lumang aklat, may lumapit sa kanyang isang matandang lalaki. Interesado ka ba sa lihim ng Fatima? Napatingin si Miguel. Ang lalaki ay mukhang nasa edad 60, may manipis na salamin at isang payat ngunit matikas na tindig. Sir, ako po ay isang mamamahayag. Sinusubukan kong alamin kung bakit hindi kailanman ipinahayag ng buo ang lihim na ito. Humalukip-kip ang matanda at mumiti ng bahagya. Ha! Isang batang mausisa. Tama ka. Hindi pa natin alam ang buong kwento. Ngunit biglang bumaba ang kanyang boses at inilapit niya ang kanyang mukha kay Miguel. Baka hindi mo gugustuhing malaman. Napakurap si Miguel. Ano pong ibig niyong sabihin? Hinaplos ng matanda ang kanyang balbas bago sumagot. Sabihin na lang natin na minsan, ang ilang katotohanan ay napakalaki, napakadilim at hindi para sa lahat. May mga sikreto na kapag inilabas, maaaring wasakin ang pananampalataya ng marami. Napabuntong hininga si Miguel. Pero hindi ba't mas mahalaga na malaman ng tao ang totoo? Ngumiti muli ang matanda, ngunit sa pagkakataong ito, may lungkot sa kanyang mga mata. Miguel, kung minsan, hindi handa ang mundo sa katotohanan. Pero kung nais mong malaman ang totoo, hanapin mo ang mga dokumento na hindi dapat umiral. Tumayo siya at iniwan si Miguel na naguguluhan. Pero isang bagay ang sigurado, hindi niya ito titigilan. Dahil ang lihim ng Fatima ay hindi dapat manatiling nakatago magpakailanman.
Bago magsimula, mag-subscribe ka na sa channel at i-like ang video para hindi mo makaligtaan ang anumang detalye ng kwentong ito na kahanga-hanga. Ang araw ay mataas na sa langit nang umalingaw ang tawag ng kampana mula sa simbahan ng Fatima, isang maliit na nayon sa Portugal na hindi pa naaabot ng modernong mundo. Ang mga bata ay tumatakbo sa mga lansangan, ang mga magsasaka ay patuloy sa kanilang gawain, at ang mga matatanda ay nakaupo sa lilim ng malalaking puno, nag-uusap tungkol sa mga balitang dala ng mga dumaraang manlalakbay. Ngunit sa gitna ng tahimik na buhay sa nayon, may 3 batang pastol na hindi pa alam na ang kanilang mga buhay ay magbabago magpakailanman. Si Elcia dos Santos, 10 taong gulang, ay ang pinakamatanda sa kanilang 3. Mayroon siyang matatalas na mata at isang isip na likas na mausisa. Ang kanyang mga pinsan, sina Francisco Marto at Jacinta Marto, ay mas bata sa kanya, 8 taon si Francisco, habang 6 lamang si Jacinta. Ang dalawa ay laging magkasama, at kahit mas tahimik si Francisco, si Jacinta naman ay puno ng sigla at pananabik sa bawat bagong araw. Katulad ng nakagawian, dinala nila ang kanilang maliit na kawan ng tupa sa Cova da Iria, isang malawak na kapatagan kung saan laging sumasayaw ang damo sa ihip ng hangin. Walang alam ang mga bata na ang lugar na iyon ay magiging sagrado sa mata ng mundo. Habang naglalaro at inaaliw ang kanilang sarili sa pagkanta ng mga simpleng awitin, bigla silang napansin na ang hangin ay huminto. Ang mga dahon na kanina'y mahinhing sumasayaw sa hangin ay biglang tumigil sa paggalaw. Ang init ng araw ay tila humupa, at isang kakaibang katahimikan ang bumalot sa paligid. Tumindala si Elcia at nanlaki ang kanyang mga mata. Isang matinding liwanag ang bumalot sa lugar, mas maliwanag pa sa araw, ngunit hindi nakasisilaw. Sa gitna ng liwanag na iyon, lumitaw ang isang figura, isang babae na may maputing kasuotan, mahaba at malambot ang belo, at ang kanyang mukha ay may ningning na hindi kayang ipaliwanag ng simpleng salita. Ang mga bata ay natulala. Ang kanilang puso ay kumakabog, ngunit sa halip na takot, isang hindi maipaliwanag na kapayapaan ang lumukob sa kanila. Huwag kayong matakot, wika ng babae, at ang kanyang tinig ay kasing lambot ng himig ng isang awitin. Si Jacinta ay mahigpit na napahawak sa kamay ni Francisco, habang si Elcia ay unti-unting lumapit. "Sino po kayo?" tanong ni Elcia, halos pabulong. Ngumiti ang babae, isang ngiti na tila may dalang pangako ng langit. "Ako ang ina ng langit. Dumating ako upang iparating sa inyo ang isang mahalagang mensahe." Ang 3 bata ay nagkatinginan, hindi alam kung paano tatanggapin ang naririnig. Ngunit sa kanilang puso, alam nilang hindi sila dinadaya ng kanilang paningin. Ang babae ay tumingin sa kanila ng buong pagmamahal, pagkatapos ay idinilat ang kanyang mga mata, na parang may malalim na lungkot. "Maraming kasalanan ang nagaganap sa mundo. Ang Panginoon ay labis na nasasaktan. Ngunit may pag-asa pa. Dumating ako upang ipaalam sa inyo na ang panalangin at pagsisisi ay maaaring magligtas sa maraming kaluluwa." Biglang naramdaman ng mga bata ang bigat ng kanyang mga salita. Hindi pa nila lubos na nauunawaan ang mundo, ngunit sa sandaling iyon, naunawaan nila ang isang bagay, may isang bagay na mali, at sila ay tinawag upang gawin ang tama. "Ano po ang dapat naming gawin?" tanong ni Francisco, sa kanyang payak ngunit taimtim na tinig. "Ipanalangin niyo ang mundo. Araw-araw, ipagdasal ninyo ang Santo Rosario upang maiwasan ang mas matitinding kaparusahan. At magsisi kayo para sa mga kasalanan ng mundo." Si Jacinta ay tumingin sa babae, ang kanyang malalaking mata ay puno ng damdamin. "Ano po ang mangyayari kung hindi namin ito gagawin?" Dahan-dahang itinungo ng babae ang kanyang ulo, tila nag-aatubili bago sumagot. "Kapag hindi nagbago ang sangkatauhan, darating ang matinding digmaan, at magdurusa ang napakaraming kaluluwa." Napasinghap ang mga bata. Digmaan? Paghihirap? Wala silang alam tungkol sa malawak na politika ng mundo, ngunit sa sandaling iyon, naramdaman nila ang bigat ng hinaharap na paparating. Nagpatuloy ang babae. "Sa darating na mga buwan, ipapakita ko sa inyo ang 3 lihim na kailangang iparating sa mundo. Ngunit tandaan ninyo, ang huling lihim ay dapat ipagkatiwala sa simbahan sa tamang panahon." Sa isang iglap, ang liwanag na bumabalot sa babae ay muling nagningning, at bago pa makapagsalita ang mga bata, unti-unti siyang naglaho, na parang usok na dinadala ng hangin. Naiwan ang 3 sa katahimikan. Wala silang nagawa kundi ang magtitigan, tinatanggap ang kanilang nasaksihan. Si Francisco ang unang nagsalita. "Elcia, nakita mo rin ba yon?" Tumango ang dalagita, ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa kakaibang sigla.
At sigurado akong babalik siya. Tahimik na tumango si Jacinta, pero sa kanyang mukha ay may kaunting takot. Sa tingin mo maniniwala ang mga tao sa atin? Ang tanong ay umalingaw-ngaw sa katahimikan ng kapatagan. Alam nilang ang mundong kanilang ginagalawan ay hindi madaling maniwala sa ganitong mga himala. Ngunit sa kanilang puso, alam nilang may dalang katotohanan ang kanilang nakita. At doon, nagsimula ang kanilang misyon. Nang araw ay tumatama ng matindi sa Cova da Iria noong Hulyo 13, 1917. Sa pangatlong pagkakataon, nagpakita muli ang mahiwagang babae kina Elsia, Francisco, at Jacinta. Ngunit sa araw na ito, may kakaiba sa kanyang presensya. Sa halip na karaniwang ngiti, isang lungkot ang bumalot sa kanyang mukha, na parang pasan niya ang bigat ng isang lihim na hindi madaling ipahayag. Tahimik ang mga bata habang nakatayo sa harap niya. Pakiramdam nila, isang bagay na hindi pa nila lubos na nauunawaan ang magaganap. Sa kanyang malumanay na tinig, nagsalita ang babae. Ngayong araw, ipapakita ko sa inyo ang 3 lihim na kailangang malaman ng mundo. Ngunit tandaan nyo, hindi ito madaling dalhin. Ang inyong pananampalataya ang magiging sandigan nyo. Sa isang iglap, itinaas niya ang kanyang kamay at ang paligid ay biglang nagbago. Ang lupa sa ilalim ng kanilang paa ay tila naglaho, at sa halip, isang madilim at nakapangingilabot na tanawin ang bumalot sa kanila. Isang bangungot ang bumuka sa kanilang harapan. Isang dagat ng apoy ang lumitaw, at sa loob nito ay may mga aninong nagsusumamo, umiiyak, sumisigaw sa matinding paghihirap. Ang kanilang katawan ay baluktot, animoy sinunog ng buhay. Ang apoy ay hindi tulad ng karaniwang apoy, ito ay isang apoy na hindi kailanman namamatay, isang apoy na tila buhay at pumapalibot sa bawat kaluluwang naroroon. Sa gitna ng impyerno, may mga nilalang na hindi pangkaraniwan, may itim na anino na may nakakilabot na mga mata, tila binabantayan ang bawat nagdurusang kaluluwa. Narinig ng mga bata ang hindi matatawarang sigaw ng takot at sakit, mga tinig na tila dumadaing ng awa, ngunit walang kaligtasan. Si Jacinta ay napaiyak, si Francisco ay hindi makagalaw, habang si Elsia ay napaluhod, nanginginig sa kanyang nakita. Kahit wala silang sapat na kaalaman tungkol sa mga kasalanan ng mundo, nauunawaan nila ang isang bagay, ito ang lugar na pupuntahan ng mga tumalikod sa Diyos. Ito ang impyerno, wika ng babae, at sa kanyang tinig ay may lungkot na hindi maitatago. Dito napupunta ang mga kaluluwang hindi nagsisisi, ang mga nabubuhay sa kasalanan at hindi naghahanap ng kapatawaran. Marami ang hindi naniniwala na ito ay totoo, ngunit nakita niyo mismo ang kanilang paghihirap. Napakarami ang naliligaw at napakaraming kaluluwa ang nawawala. Pilit na bumangon si Elsia at hinawakan ang kamay ng kanyang mga pinsan. Ano ang magagawa namin? Tanong niya, halos paanas, tila natatakot na marinig ang sagot. Ipahayag niyo sa mundo ang nakita ninyo, sagot ng babae. Sabihin niyo sa kanila na dapat silang magbalik loob sa Diyos, na dapat nilang ipanalangin ang mga makasalanan, at higit sa lahat, na dapat nilang dasalin ang Santo Rosario araw-araw upang maiwasan ang mas matitinding kaparusahan. Sa isang iglap, bumalik ang kanilang paligid sa normal. Naririnig nilang muli ang pagaspas ng hangin at ang tunog ng mga ibon sa malayo, ngunit ang imahe ng impyerno ay nanatili sa kanilang mga isipan. Bago pa sila makabawi, muling nagsalita ang babae. Ngunit hindi ito ang lahat. May isa pang babala. Biglang nagbago ang tanawin. Ang 3 bata ay nakakita ng isang malawak na lupain na nagliliyab sa apoy. Ang himpapawid ay puno ng usok, at sa lupa, ang mga tao ay nagtatakbuhan, umiiyak, humihingi ng tulong. Sa di kalayuan, isang hukbo ng mga sundalo ang nagmamartsa, dala ang kanilang mga sandata. Isang malakas na pagsabog ang yumanig sa buong paligid, at sa harapan nila ay bumagsak ang isang gusali na naglalaman ng mga taong hindi na nakatakas. Kung hindi magbabago ang sangkatauhan, isang mas matinding digmaan ang darating, patuloy ng babae. Ito ay magaganap sa panahon ng isang papa na may pangalang Pius Lasay. Ang mga kasalanan ng mundo ang magdadala sa pagkalat ng kaguluhan, at ang kasamaan ay magpapalawak ng impluensya nito sa maraming bansa. Si Francisco ay napatingin sa kanya, halatang nalilito. Ngunit paano ito mapipigilan? May isa lamang paraan, sagot niya. Kung ang mundo ay magbalik loob, kung ang mga tao ay magdasal at humingi ng tawad, maraming kaluluwa ang maliligtas. Ngunit kung magpapatuloy ang kasalanan at ang pagkakalimot sa Diyos, ang digmaan ay hindi na maiiwasan. Muli niyang itinaas ang kanyang kamay, at sa isang iglap, nawala ang pangitain.
Ngunit ang pangamba sa kanilang puso ay hindi na mabubura. Bago tuluyang maglaho ang babae, isang huling babala ang kanyang iniwan. At ngayon, ang huli sa 3 lihim. Isa itong mensahe na hindi maaaring ipahayag sa ngayon. Sa tamang panahon, ito ay dapat ipagkatiwala sa simbahan upang sila ang magpasya kung kailan ito dapat ipahayag sa mundo. Sa pagkakataong ito, tumingin siya ng diretsyo kay Elsia, na parang siya ang pinagkatiwalaan ng mensaheng ito. Ang lihim na ito ay para sa mga darating na henerasyon. At tandaan ninyo, hindi lahat ng katotohanan ay madaling tanggapin. May mga bagay na maaaring yumanig sa pananampalataya ng marami, at may mga bagay na dapat ihanda muna ang mundo bago ito ipahayag. Nagtataka si Elsia, ngunit hindi siya nagtanong. Alam niyang may malaking dahilan kung bakit kailangang itago ang 3 lihim. Unti-unting bumalot ang liwanag sa babae, at tulad ng dati, unti-unti siyang naglaho. Ngunit ang kanyang mga salita ay nanatili sa hangin, parang isang pangakong hindi maaaring mabali. Sa kanilang pag-uwi, walang nagsalita sa kanila. Alam nilang ang nakita nila ay hindi nila maaaring basta ibahagi sa iba. Ngunit sa kanilang puso, isang bagay ang malinaw, binigyan sila ng isang misyon na hindi madali, ngunit kailangang gawin. Sa mga susunod na buwan, sisimulan nilang isalaysay ang kanilang mga nakita. Ngunit hindi lahat ay maniniwala. Hindi lahat ay handang tanggapin ang katotohanan. At doon magsisimula ang tunay na pagsubok. Ang Oktubre 13, 1917 ay dumating na may madilim na ulap at walang tigil na ulan. Ang malalakas na patak ay bumabaha sa putikan ng Cova da Iria, ngunit hindi nito napigilan ang mahigit 70,000 katao na magtungo roon. Ang karamihan ay mga ordinaryong mamamayan, ngunit may ilan ding mayayamang opisyal, pari, at kahit mga mamamahayag mula sa malalayong bayan, lahat ay dumating upang makita kung totoo nga ang sinasabi ng 3 batang pastol. Sa gitna ng putikan at lamig, may mga nagdarasal, may mga nagdududa, at may mga tahimik lamang na nagmamasid. Ang iba ay patuloy na nagtatanong, nag-aalangan kung ang araw na ito ay magiging patunay ng isang himala o isa lamang panibagong pagkabigo. Narito na tayo, at wala naman tayong ibang magagawa kundi maghintay, bulong ng isang matandang babae, habang hawak ang kanyang rosaryo. Kung wala tayong makita, hindi na tayo makakabalik pa rito, sagot ng kanyang kasama. Napakaraming naniniwalang ito ay isang kathang-isip lamang. Samantala, sina Elsia, Francisco, at Jacinta ay nakatayo sa harapan, hindi alintana ang lamig ng ulan. Hindi sila takot, hindi sila nag-aalinlangan. Alam nilang darating ang mahal na birhen tulad ng kanyang ipinangako. Eksaktong tanghaling tapat, tila isang hindi maipaliwanag na puwersa ang bumalot sa buong kapatagan. Sa isang iglap, huminto ang ulan, at ang madilim na ulap ay dahan-dahang lumihis, animoy may kamay na nagbukod nito mula sa kalangitan. Ang sinag ng araw ay biglang bumagsak sa lupa, mas maliwanag at mas mainit kaysa dati, ngunit hindi masakit sa mata. Dahan-dahang bumaba ang isang liwanag mula sa langit. Sa gitna nito, lumitaw ang mahal na birhen, maputing-maputi ang kasuotan, mas nagniningning kaysa dati, at tila ba ang mismong paligid ay yumuko sa kanyang presensya. Naparito ako upang ipaalam sa inyo na ito ang huling pagkakataon na ako'y magpapakita sa inyo, malumanay niyang sinabi. Si Elsia ay napakapit sa kanyang dibdib, ramdam ang lungkot sa kanyang puso. Mahal na ina, may gusto pa ba kayong sabihin sa amin? Ipanalangin niyo ang mundo. Magdasal kayo ng rosaryo araw-araw, magbalik loob ang mga makasalanan, at itigil ng sangkatauhan ang paglapastangan sa Diyos. Kung patuloy na magmamatigas ang mundo, darating ang matinding parusa na walang makatatakas. Nagtama ang tingin ni Francisco at Jacinta. Alam nilang hindi nila lubusang naiintindihan ang bigat ng mga salita, ngunit batid nilang may nakaambang panganib sa hinaharap. Biglang lumuhod si Elsia sa putikan. Mahal na ina, paano po namin mapapaniwala ang iba? Saglit na tumahimik ang birhen bago dahan-dahang ngumiti. Ipapakita ko sa kanila. Sa isang iglap, itinaas niya ang kanyang kamay at biglang bumalot ang matinding liwanag sa langit. Ang araw, na kanina'y karaniwang nakasabit sa himpapawid, biglang kumilos. Ang maliwanag na bilog ng araw ay nagsimulang umiikot sa sarili nitong aksis, tila isang apoy na sumasayaw sa kalangitan. Habang patuloy itong umiikot, naglabas ito ng matitingkad na kulay, bughaw, dilaw, lila, at pula na sumasalamin sa buong kapatagan, dinidiligan ng kakaibang sinag ang mukha ng bawat taong naroroon. Sa isang iglap, ang araw ay tila humiwalay mula sa langit at bumagsak pababa. Nagsimula ang sigawan.
May mga lumuhod sa takot, ang iba ay nagtakbuhan, habang ang ilan naman ay sumigaw ng panalangin. Ang mga hindi naniniwala kanina lamang ay ngayon ay nagmamakaawa, hinihingi ang awa ng Diyos. Pinapatay na tayo ng araw, sigaw ng isang lalaki, nanginginig habang yakap ang kanyang asawa. Naway maawa ang Panginoon sa amin, sigaw ng isa pa, na nakadapa sa lupa, umiiyak. Habang bumabagsak ang araw, naglabas ito ng matatalim na sinag, na tila mga espada ng apoy na umiikot-ikot sa paligid. Ngunit sa isang iglap, bago pa ito tuluyang dumapo sa mundo, bigla itong bumalik sa dati nitong pwesto sa kalangitan, parang walang nangyari. Nagtaka ang mga tao. Ang kanilang mga damit na dati basang-basa ng ulan ay ngayon ay tuyo na, parang hindi kailanman nabasa. Ang putik sa kanilang paligid ay tila lumubog, nagbigay daan sa matigas at tuyong lupa. Sa kalangitan, ang Birhen ay muling mumiti. Nakita na nila. Ngayon, nasa kanila na kung maniniwala sila o hindi. Sa isang huling ningning ng liwanag, dahan-dahang naglaho ang kanyang anyo, iniwan ang isang katahimikang pumalibot sa buong Cova da Iria. Sa ilang minuto, walang nangahas magsalita. Ang ilan ay nakatingala pa rin sa langit, habang ang iba naman ay nakaluhod, mahigpit na hawak ang kanilang mga rosaryo. Ang ating Panginoon ay nagbigay ng tanda, wika ng isang matandang lalaki. Sino pa ang magdududa ngayon? Sa sulok, isang mamamahayag mula sa isang kilalang pahayagan sa Portugal ang nakatulala, hawak ang kanyang notebook, hindi makapagsulat. Alam niyang ang nasaksihan niya ay hindi pangkaraniwan. Alam niyang hindi ito basta ilusyong optikal o pagkapanik ng masa, ito ay isang bagay na hindi maipaliwanag ng agham. Makalipas ang ilang araw, ang pangyayari ay lumaganap sa buong Portugal. Ang mga periodiko, kabilang ang mga hindi naniniwala sa relihiyon, ay napilitang isulat ang kanilang nakita mismo ng kanilang mga mamamahayag. Ang araw ay sumayaw sa langit, isinulat ng isang sekular na pahayagan. Walang sinumang maaaring magpaliwanag nito. Ngunit sa kabila ng pagsaksi ng libu-libong tao, may mga nagsabing ito'y isang ilusyon lamang, isang mass hallucination dulot ng matinding paniniwala. May ilan ding nagsabing ito ay isang natural na pangyayaring hindi pa lubos na nauunawaan ng agham. Sa Vatican, ang mga opisyal ng simbahan ay matagal bago kinilala ang himala. Ngunit para kay Elsia, Francisco, at Jacinta, hindi mahalaga kung anong sasabihin ng mundo. Alam nila kung ano ang kanilang nakita, at alam nilang tinupad ng mahal na Birhen ang kanyang pangako, nagbigay siya ng isang tanda para sa lahat ng may pusong handang tumanggap ng katotohanan. Habang naglalakad pa uwi, mahigpit na hinawakan ni Elsia ang kanyang rosaryo. Tapos na ang ating misyon, mahina niyang sinabi. Ngunit magsisimula pa lang ang ating pagsubok, sagot ni Francisco, nakatingin sa lumulubog na araw. At hindi nila alam kung gaano katotoo ang kanyang mga salita. Roma, 1960. Ang liwanag ng araw ay humahaplos sa makukulay na bintanang salamin ng Palasyo Apostoliko, ngunit sa loob ng isang tahimik at mabigat na silid, tatlong lalaking may seryosong ekspresyon ang nakaupo sa paligid ng isang antigong mesa. Sa gitna nito, isang sobre na may tatak na pulang selyo ng Vatican, ang dokumentong naglalaman ng sinasabing ikatlong lihim ng Fatima. Tahimik na hinaplos ni Pope John XI ang sobre. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalinlangan. Sa kanyang harapan, nakaupo ang Kardinal Angelo Moretti, isang matandang kleriko na kilala sa kanyang kahigpitan sa doktrina, at Monsignor Rafael Torres, isang mas batang pari na naging kilala sa kanyang matalas na pangangatwiran. Sa isang iglap, sinira ng Papa ang selyo at marahang binuksan ang papel na isinulat mismo ni Sister Elsia, ang natitirang tagakita ng Fatima. Habang binabasa niya ang dokumento, unti-unting nagbago ang kanyang mukha, mula sa tahimik na pagkamausisa patungo sa isang anyong puno ng bigat at pag-aalala. Hindi siya nagsalita agad. Nagpalitan ng tingin ang dalawang kleriko, kita sa kanilang mga mukha ang kaba. Ano ang sinasabi nito, kanyang kabanalan? Basag ni Moretti sa katahimikan. Mabagal na ipinatong ng Papa ang papel sa mesa, saka tumingin sa kanilang dalawa. Hindi natin ito maaaring ipahayag. Nagulat sina Moretti at Torres. Ngunit, Santidad, nag-aalalang sagot ni Monsignor Torres, hindi ba't sinabi ng mahal na Birhen kay Sister Elsia na dapat itong ilathala pagsapit ng 1,960? Huminga ng malalim ang Papa bago sumagot. Ngunit kung isisiwalat natin ito ngayon, maaari itong magdulot ng matinding pagkakagulo sa buong simbahan. Ano po ang ibig ninyong sabihin? Tanong ni Moretti, unti-unting sumisidhi ang pag-aalala sa kanyang tinig.
Muli niyang kinuha ang papel at binasa ng malakas ang ilang bahagi nito. Makikita niyo sa huling panahon ang isang matinding pagkawasak na hindi mula sa digmaan o sa labas ng simbahan, kundi mula sa loob. Ang malaking pagsubok ay darating hindi sa pamamagitan ng espada, kundi sa pamamagitan ng pagkakanulo mula sa mga nasa itaas. Ang mga natitirang tapat ay magdurusa, at ang pananampalataya ay masusubok sa pinakamataas na antas. Ang kadiliman ay papasok sa loob ng tahanan ng Diyos mismo. Ang katahimikan ay naging mas mabigat kaysa kanina. Isang malaking pagkakanulo mula sa loob ng simbahan. Pabulong na tanong ni Torres, hindi makapaniwala. Tumango ang Santo Papa. Kung ipahayag natin ito ngayon, maaaring masira ang pananampalataya ng napakaraming tao. Ngunit hindi ba't mas lalong mapanganib kung ipagpapatuloy natin ang pagtatago nito? Tanong ni Moretti. Tumingin ang Papa sa bintana, tanaw ang malawak na Piazza San Pietro. Ang ilang katotohanan ay kailangang ipahayag sa tamang panahon. Ngayon, hindi pa handa ang mundo. Muling bumaling ang kanyang tingin sa liham. Ang dokumentong ito ay itatago sa lihim na arkibo ng Vatican, at tanging ang mga susunod na Papa ang makakabasa nito. Kung darating ang panahon na nararapat na itong ipahayag, sila na ang magpapasya. Muling sumapit ang katahimikan. Ngunit sa loob ng silid na yon, alam nilang isang napakahalagang desisyon ang kanilang ginawa, isang desisyon na maaaring magpatibay o magwasak sa simbahan sa hinaharap. Lisboa, 1976. Ang mamamahayag na si Miguel Oliveira ay halos hindi na natutulog sa loob ng maraming linggo. Mula nang mahulog ang kanyang interes sa misteryo ng ikatlong lihim ng Fatima, nag-ukol siya ng panahon upang basahin ang lahat ng dokumento at panayam tungkol dito. Ngunit sa kabila ng kanyang pananaliksik, hindi pa rin niya natatagpuan ang tunay na sagot. Nakaupo siya sa isang lumang aklatan sa Lisbon, binabalikan ang isang lumang kopya ng isang pahayagan noong 1960 na nagsasabing tuluyang tinanggihan ng Vatican ang pagbubunyag ng lihim. May ilang teorya ang lumitaw sa paglipas ng panahon, ang ilan ay nagsasabing ito ay tungkol sa katapusan ng mundo, habang ang iba ay naniniwala na may kinalaman ito sa pagbagsak ng simbahan mismo. Habang binabasa niya ang isang tala ng isang dating kleriko, isang malalim na tinig ang umalingaw-ngaw mula sa likuran niya. Hindi ka makakahanap ng sagot dyan. Napalingon si Miguel. Isang matandang lalaki ang nakatayo sa kanyang likuran, nakatingin sa kanya na tila alam ang hinahanap niya. At bakit mo naman nasabi? Tanong ni Miguel, bahagyang naiinis sa panghihimasok. Umupo ang matanda sa tabi niya at mumiti ng mapait. Dahil ang sagot ay hindi nakasulat sa mga librong ito. Napatingin si Miguel sa kanya, pilit inaaninag ang kanyang mukha. Ibig mong sabihin may ibang dokumento? Tumango ang matanda. May mga bagay na hindi kailanman isinulat sa mga opisyal na kasulatan. Ang tunay na ikatlong lihim ay isang babala, hindi tungkol sa pagkawasak mula sa labas, kundi mula sa loob. Humigpit ang hawak ni Miguel sa papel na nasa kanyang kamay. Kung ganoon, bakit hindi ito ipinahayag? Dahil ang simbahan ay natakot. Natakot silang ang kanilang sariling mga anino ang mahayag sa harap ng mundo. Hindi makapagsalita si Miguel. May kung anong gumapang na lamig sa kanyang likod. Kung nais mong malaman ang katotohanan, huwag mong hanapin ang mga dokumentong pampubliko. Hanapin mo ang mga bagay na hindi dapat umiral. Tumayo ang matanda at bago lumayo, bumulong siya ng huling babala. Ngunit mag-ingat, Hijo. May mga lihim na mas mabuting manatiling nakatago. Nagpatuloy si Miguel sa pagbabasa, ngunit sa kanyang isipan, isang bagay ang alam niyang totoo, may isang bahagi ng lihim na hindi pa rin sinasabi sa mundo. Lumipas ang 4 na dekada bago sa wakas ay nagpasya si Pope John Paul na ipahayag ang ikatlong lihim noong taong 2000. Ngunit nang inilabas ang dokumento, marami ang hindi kumbinsido. Ayon sa opisyal na bersyon ng Vatican, ang lihim ay tungkol sa isang pangitain ng isang obispo na nakadamit ng puti na naglalakad sa isang lungsod na nasira, dumadaan sa mga bangkay ng mga martir, bago siya paslangin. Sinabi ng Vatican na ito ay sumisimbolo sa pagtatangka sa buhay ni Pope John Paul noong 1981. Ngunit para kay Miguel at sa iba pang naghahanap ng katotohanan, kulang ang bersyon na ito. Maging si Pope Benedict XVI, na siyang dating Cardinal Ratzinger, ay minsang nagsabi na ang tunay na mensahe ng Fatima ay may kinalaman sa isang matinding krisis sa pananampalataya, isang bagay na hindi binanggit sa opisyal na dokumento. Kaya't nanatili ang tanong, ano ang tunay na ikatlong lihim?
At higit sa lahat, bakit ito patuloy na itinatago? Ang liwanag ng araw ay bumabagsak sa makasaysayang Piazza San Pietro sa Roma, kung saan libu-libong mga mananampalataya ang nagtipon sa harap ng Basilica di San Pedro. Ang buong mundo ay naghihintay sa isang anunsyo mula sa Vatican, ang opisyal na pagbubunyag ng ikatlong lihim ng Fatima. Matapos ang halos 40 taon ng matinding haka-haka, sa wakas, inanunsyo ni Pope John Paul na ihahayag na ang pinakakontrobersyal na lihim mula sa mga aparisyon ng mahal na Birhen sa Fatima. Sa loob ng Vatican, ang kilalang Cardinal Joseph Ratzinger, ang punong opisyal ng Congregation for the Doctrine of the Faith, ay siyang inatasan upang ipaliwanag ang nilalaman ng dokumento. Habang inaayos niya ang kanyang kasuotan at papalapit sa podyum, ramdam sa kanyang mukha ang isang seryoso at malamig na ekspresyon, tila ba alam niyang hindi ito magtatapos sa simpleng pagbubunyag. Ang buong mundo ay nakatutok sa sandaling ito. Mga kapatid sa pananampalataya, nagsimula si Cardinal Ratzinger. Ang kanyang tinig ay matatag ngunit may bahid ng tensyon. Narito kami upang sa wakas ay ipahayag ang ikatlong lihim ng Fatima, isang mensahe na ipinagkatiwala sa simbahan upang ipahayag sa tamang panahon. Pinanood siya ng mga mata ng libu-libong tao sa plaza, habang ang iba naman ay nakatutok sa kanilang mga telebisyon sa buong mundo. Dahan-dahang binasa niya ang dokumentong hawak niya. Sa opisyal na salaysay ng Vatican, ang ikatlong lihim ay inilalarawan bilang isang pangitain ng isang obispo na nakadamit ng puti na lumalakad sa isang lungsod na nasira, dumadaan sa mga patay na katawan ng mga martir. Pagkatapos, umaakyat siya sa isang bundok kung saan siya at ang kanyang mga kasamang pari, relihiyoso at laiko ay pinatay ng mga sundalo na may baril at palaso. Tahimik ang mga tao habang nakikinig. Ang ilang mananampalataya ay lumuluhang bumibigkas ng dasal, habang ang iba naman ay tila naguguluhan. Ito ba ang lihim na kanilang pinakahihintay? Matapos basahin ang buong liham, ipinaliwanag ni Cardinal Ratzinger na ang pangitain ay isang simbolikong paglalarawan ng mga pagsubok na pinagdaanan ng simbahan sa ika-20 siglo. Partikular na ang pagtatangkang patayin si Pope John Paul noong 1981. Ang kanyang boses ay malamig at maingat. Ang mensaheng ito ay isang paalala sa atin na bagaman may mga panganib at pagsubok, ang pananampalataya ay laging magtatagumpay sa huli. Sa unang tingin, tila kontento na ang Vatican sa paliwanag na yon. Ngunit hindi lahat ay kumbinsido. Sa gilid ng plaza, isang matandang madre ang tahimik na nakikinig sa anunsyo, mariing nakatiklop ang kanyang mga kamay. Alam niyang may kulang sa sinasabi ng Vatican. Hindi ito ang buong lihim, bulong niya sa sarili, nanginilid ang luha sa kanyang mga mata. Dahil noong siya ay isang batang madre pa lamang, nagkaroon siya ng pribilehiyong makausap si Sister Elsia, ang natitirang buhay na tagakita ng Fatima. At ang sinabi sa kanya ni Elsia noon ay mas nakakatakot kaysa sa anumang inihayag ngayon. Sa loob ng Vatican, habang unti-unting bumabalik sa normal ang kapaligiran matapos ang anunsyo, isang madilim na anino ng pagdududa ang bumabalot sa ilang matataas na opisyal ng simbahan. Ilang mga obispo ang lihim na nagtipon sa isang silid upang pag-usapan ang kanilang mga agam-agam. Ano sa palagay niyo? Tanong ng isang matandang obispo na tila balisa. Hindi ba't napakaliit ng inilabas nilang impormasyon? Tila may tinanggal, sagot ng isa habang pinupunasan ang kanyang salamin. Pero paano natin mapapatunayan yon? Nagkaroon ng katahimikan. Alam nilang walang sinuman sa kanila ang direktang makakakuha ng akses sa mga tunay na dokumento ng ikatlong lihim dahil ang mga ito ay mahigpit na iniinatan sa lihim na arkibo ng Vatican. Hanggang sa may isang lalaking pumasok sa silid. Siya ay isang kilalang teologo at sa kanyang mukha ay may isang seryosong ekspresyon. Narinig ko ang mga usapan nyo. At may isang bagay kayong dapat malaman. Nagpalitan ng tingin ang mga obispo. Ano yon? Dahan-dahang inilapag ng lalaki ang isang lumang dokumento sa mesa. Ito ay isang tala mula sa isang dating kardinal na nakabasa ng orihinal na lihim noong 1960. Napatitig sila sa sulat. At ano ang sinasabi nito? Huminga ng malalim ang teologo bago bumigkas ng sagot. Na ang tunay na ikatlong lihim ay hindi lang tungkol sa isang pangitain ng martyrdom. Ito ay isang babala tungkol sa isang malaking apostasya sa loob ng simbahan mismo. Ang silid ay nabalot ng matinding katahimikan. Isang pagkakanulo mula sa loob. Tanong ng isa, halos hindi makapaniwala.
At kung ito nga ang tunay na lihim, na intindihan ko na ngayon kung bakit hindi nila ito ibinunyag ng buo. Mula sa Portugal hanggang Roma, ang mga pagdududa ay patuloy na lumalawak. Si Miguel Oliveira, ang mamamahayag na patuloy na sumusubaybay sa kasaysayan ng Fatima, ay nakatutok sa bawat galaw ng Vatican. Habang binabasa niya ang opisyal na pahayag ng simbahan, hindi niya mapigilang magtanong. Kung ito nga ang buong lihim, bakit maraming mga kardinal at obispo ang naniniwalang may tinago ang Vatican? Muli niyang binalikan ang isang lumang panayam kay Kardinal Mario Luigi Sciaspi, isang dating teologo ng Papa. Sa panayam, sinabi nito, sa ikatlong lihim ng Fatima, sinasabi na ang malaking apostasya ay magsisimula mula sa pinakamataas na antas ng simbahan. Napabuntong hininga si Miguel. Kung totoo ito, kung ang lihim ay tungkol sa isang pagkawasak mula sa loob, hindi nakapagtataka na tinangka nilang itago ito. Ang mga tanong ay patuloy na bumabalot sa kanyang isipan. Bakit may mga nagsasabing hindi ito ang buong lihim? Ano ang totoong ipinahayag kay Sister Elcia? At kung may mga bahagi pa ng lihim na hindi inilantad, ano ang dahilan? Ang opisyal na pagbubunyag noong taong 2000 ay nagbigay ng kasagutan sa marami, ngunit nagbukas din ito ng mas maraming katanungan. Kung ang tunay na babala ay hindi lamang tungkol sa martyrdom, kundi isang malalim na espiritual na krisis sa loob ng simbahan, kailan ito tuluyang ibubunyag? O baka naman huli na ang lahat? Sa loob ng maraming dekada, ang mga propesya ng ikatlong lihim ng Fatima ay lumikha ng hindi mabilang na teorya. Ang ilan ay nagsasabing ito'y isang babala tungkol sa katapusan ng mundo, habang ang iba naman ay naniniwalang ito'y isang babala tungkol sa pagkawasak mula sa loob ng simbahan mismo. Ngunit alin ang totoo? Ang Vatican, sa kanilang opisyal na pagbubunyag noong taong 2000, ay iginiit na ang lihim ay tumutukoy lamang sa pag-atake sa simbahan, partikular na sa pagtatangkang patayin si Pope John Paul II noong 1981. Ngunit sa kabila ng pahayag na ito, maraming mga obispo, teologo, at maging dating opisyal ng Vatican ang nag-aalinlangan. Noong 2010, sa isang hindi inaasahang pahayag, si Pope Benedict XVI ay nagsabi ng isang bagay na taliwas sa opisyal na kwento ng Vatican. Ang mensahe ng Fatima ay hindi pa tapos, anya, sa harap ng isang malaking kongregasyon. Nagkaroon ng katahimikan. Ang mga naganap noong ika-20 siglo ay bahagi lamang ng propesya. Ang mga pagsubok na binanggit sa lihim ay nagsisimula pa lamang. Ang kanyang mga salita ay tumama sa mundo tulad ng isang pagsabog. Kung tapos na nga ang propesya ng Fatima gaya ng sinasabi ng Vatican, bakit sinabi mismo ng Santo Papa na hindi pa ito natutupad ng buo? Sa loob ng Vatican, ilang matataas na opisyal ang hindi mapakali. Bakit niya sinabi yon? Tanong ng isang matandang kardinal habang nakaupo sa isang pribadong pagpupulong. Alam niyang hindi iyon ang opisyal na pahayag ng Vatican, sagot ng isa pa, habang pinipisil ang tulay ng kanyang ilong. Dahil siguro alam niyang may hindi pa natutuklasan. Nagpalitan sila ng tingin. Sa loob ng maraming taon, matagal nang may mga bulong-bulungan sa loob ng simbahan na may isang bahagi ng lihim na hindi kailanman inilabas sa publiko. Kung ito nga ay isang babala tungkol sa isang pandaigdigang kalamidad o isang espiritual na krisis sa simbahan, walang sinuman sa kanila ang may kasiguruhan. Ang isang bagay lang ang malinaw, may isang bagay pang natitira sa lihim na hindi pa nasasabi. Habang patuloy na lumalawak ang pagdududa, muling sumiklab ang interes ng mundo sa ikatlong lihim. Ang ilang eksperto sa propesya ay nagmungkahi na baka ito'y isang babala tungkol sa isang pandaigdigang digmaan, isang huling pagsubok na susubok sa sangkatauhan. Maraming nagsasabing ang propesya ng Fatima ay isang babala laban sa pagkakaroon ng ikatlong digmaang pandaigdig, ani Father Matteo, isang kilalang iskolar sa Vatican, sa isang panayam sa isang Italianong mamamahayag. Ngunit paano kung hindi ito isang pisikal na digmaan? Paano kung ang tinutukoy ng propesya ay isang espiritual na labanan na magaganap sa loob mismo ng simbahan? Ang kanyang sinabi ay nagdagdag lamang ng gasolina sa apoy ng mga espekulasyon. Samantala, si Miguel Oliveira, na patuloy na nag-imbestiga sa ikatlong lihim, ay nakakuha ng isang lumang pribadong liham mula kay Kardinal Mario Luigi Sciaspi, na siyang teologo ng maraming Santo Papa. Ang nilalaman ng liham ay isang nakakagimbal na pahayag. Sa ikatlong lihim ng Fatima, ipinahayag na ang matinding pagsubok ng simbahan ay hindi manggagaling sa labas, kundi mula mismo sa loob nito. Isang panahon ng matinding apostasya ang darating, kung saan ang paniniwala ng maraming mananampalataya ay masisira.
Maraming maliligaw at ang kaaway ng Diyos ay upo sa loob mismo ng simbahan. Nanlamig si Miguel. Hindi ito sinabi sa opisyal na dokumento ng Vatican, bulong niya sa sarili. Kung ito ang tunay na nilalaman ng lihim, kung gayon ang simbahan ay hindi inaatake mula sa labas, kundi binubulok mula sa loob. Habang patuloy na lumilipas ang mga taon, dumarami ang mga nangyayaring tila tumutupad sa propesya ng Fatima. Ang mundo ay nagiging mas marahas, mas magulo. Ang mga pandaigdigang digmaan ay tila nasa bingit ng pagsiklab, ang moralidad ay patuloy na bumabagsak, at maging ang simbahan mismo ay tila nahahati sa maraming paniniwala. Sa loob ng maraming siglo, ang simbahan ay isang matatag na muog ng katotohanan. Ngunit ngayon, parami ang mga nagkakaroon ng hindi pagkakaunawaan sa loob mismo ng pananampalataya. Hindi ito normal, ani Bishop Adrian, isang paring patuloy na pinag-aralan ang mga mensahe ng Fatima. Lahat ng ito ay tila isang pagganap ng isang matagal nang isinulat na babala. Ang kanyang boses ay bumigat. Ang tanong ay ano ang darating pagkatapos nito? Sa loob ng isang pribadong kapilya sa Vatican, isang matandang pari ang nagdarasal ng taimtim sa harap ng San Simo Sacramento. Ang kanyang mga mata ay mahigpit na nakapikit, ngunit ang kanyang puso ay punong-puno ng pangamba. Alam niyang hindi na ito isang simpleng kontrobersya. Ito ay isang labanan na inilalarawan sa propesya, isang espiritual na digmaan kung saan ang pananampalataya ng milyon-milyon ang nakasalalay. At ang mas nakakatakot, maaaring hindi pa ito ang rurok ng pagsubok. Ano nga ba talaga ang tinutukoy ng ikatlong lihim? Ito ba ay isang babala tungkol sa isang pandaigdigang digmaan na sisira sa mundo? O ito ba ay isang mas malalim na babala na ang simbahan mismo ay dadaan sa pinakamalaking pagsubok sa kasaysayan nito? Ano ang mas nakakatakot, isang katapusan ng mundo na pisikal o isang katapusan ng pananampalataya? At higit sa lahat, may oras pa ba ang sangkatauhan upang magbalik loob? Mula sa pagsikat ng araw hanggang sa paglubog nito, patuloy na nagbabago ang mundo sa paraang hindi pa kailanman nakita noon. Ang mga pangyayari na tila pangkaraniwan sa nakalipas na dekada ay ngayon ay nagiging mas matindi, mas mabilis, at mas hindi maipaliwanag. Ngunit ito ba ay simpleng bahagi ng natural na takbo ng kasaysayan, o ito na ba ang katuparan ng mga babala ng Fatima? Sa iba't ibang bahagi ng mundo, ang pananampalataya ay tila unti-unting nawawala. Noong mga nakaraang siglo, ang simbahan ay matibay na haligi ng moralidad at pananampalataya ng lipunan, ngunit ngayon, maraming simbahan ang nagsasara, mga parokyang dating puno ng tao ay ngayon ay halos wala nang nagsisimba. Sa Pransya, Espanya, at Alemanya, maraming lumang katedral ang ginagawang museo o pampublikong pasyalan, at sa ibang bansa naman, ang dating mga banal na lugar ay ginagawang restauran o tirahan. Sa isang maliit na bayan sa Portugal, isang matandang madre ang nakatayo sa harap ng isang lumang simbahan. Ang kanyang tingin ay malalim, puno ng pag-aalala, habang pinagmamasdan ang lumang altar. Noon, tuwing linggo, ang simbahan ay puno ng mga pamilya, mga bata, at matatandang nagdarasal. Ngayon, ang katahimikan ay tila sumasalamin sa isang mas malaking katotohanan, ang mundo ay lumalayo sa Diyos. Sa silangang Europa, ang mga alinggaw ng digmaan ay bumabalot sa hangin. Isang bansa ang bumangga sa isa pa, at ang takot sa isang pandaigdigang labanan ay muling bumabalik. Mula sa gitnang silangan hanggang sa Asya, ang mga alitan na matagal nang kinatatakutan ay muling sumisiklab, at ang paggamit ng mga armas na kayang pumuksa ng buong lungsod ay muling pinag-uusapan. Sa isang panayam sa isang general ng hukbo, mariing binitiwan nito ang isang babala, ang mundo ay nasa bingit ng isang pandaigdigang krisis. Hindi na ito usapin ng politika lamang, kundi ng isang mas malaking puwersa na tila nagtatakda ng ating kapalaran. Samantala, ang kalikasan ay tila nagsisimula ng sumigaw. Sa isang gabi sa Italia, isang lindol ang yumanig sa isang buong bayan, pinadapa ang mga gusali, simbahan, at bahay sa loob ng ilang segundo lamang. Sa Amerika, ang isang bagyo na dapat ay mahina lamang ay biglang lumakas at nagdulot ng matinding pagkawasak sa loob lamang ng ilang oras. Sa Timog Amerika, isang matinding tagtuyot ang nagdulot ng matinding gutom sa libu-libong pamilya. Sa iba pang bahagi ng mundo, may mga mahiwagang liwanag sa langit, hindi maipaliwanag na tunog sa ilalim ng lupa, at pagbabago sa klima na hindi na maunawaan ng mga siyentipiko. Sa isang pagpupulong sa loob ng Vatican, ilang mga matataas na opisyal ng simbahan ang tahimik na nag-uusap. Isang dokumento ang nasa gitna ng mesa, at ang kanilang mga mukha ay puno ng pag-aalala.
Kung titingnan natin ang mga babala ng mahal na Birhen sa Fatima, malinaw na may ilang bahagi ng propesya na hindi pa natutupad, ani ng isang obispo. Ang tanong, sagot ng isa, ay kung ito nga ba ang mga huling tanda bago ang tunay na pagsubok. Isang matandang kardinal ang tumingin sa kanilang lahat, sa kamarahang nagsalita. May ilan sa inyo ang may alam tungkol sa bahagi ng ikatlong lihim na hindi kailanman inilathala. Ang babala na hindi lamang digmaan at kalamidad ang ating dapat katakutan, kundi ang isang espiritual na labanan na lulunod sa pananampalataya mismo. Isang katahimikan ang bumalot sa silid. Sa isang bayan sa Portugal, isang matandang lalaki ang tahimik na naglalakad papunta sa isang maliit na kapilya. Sa kanyang kamay, hawak niya ang isang lumang rosaryo. Ilang dekada na siyang nananalangin, ngunit sa ngayon, may isang bagay sa kanyang puso na hindi niya maipaliwanag. Para bang ang hangin ay may dala ng isang mabigat na anino, isang pakiramdam na may isang bagay na paparating. Sa Roma, isang lihim na dokumento ang dinala sa isang opisina, malayo sa mata ng publiko. Isa itong sulat na naglalaman ng mga huling pananalita ni Sister Elcia bago siya pumanaw. Isang pari ang maingat na nagbasa nito, at nang matapos, marahan niyang ipinikit ang kanyang mga mata. Kung ang mundo ay hindi magbabago, ang babala ay matutupad. Ang mga tanda ay nagsimula na. Ang tanong na lamang ay kailan ito matatapos. Ang hangin sa loob ng Vatican ay tila bumigat. Ang mga huling tanda ng panahon ay hindi na lamang isang haka-haka. Ang mga ito ay nasa paligid natin. Ang tanong, handa ba ang mundo sa susunod na mangyayari? Sa loob ng mahigit isang siglo, ang mga aparisyon sa Fatima ay nanatili bilang isa sa pinakamahalagang mensahe ng langit para sa mundo. Ang mga babala ng mahal na Birhen ay hindi lamang tungkol sa hinaharap kundi isang pagtawag sa espiritual na pakikibaka, isang labang hindi nasusukat sa mga armas o digmaan, kundi sa pananampalataya at kaluluwa ng sangkatauhan. Ngunit ngayon, habang ang mundo ay patuloy sa pagbabago, habang ang mga sigalot ay lumalala, at habang ang pananampalataya ng marami ay unti-unting nalulusaw, isang tanong ang bumabalik. Ano ang tunay na papel ng Fatima sa kasalukuyang espiritual na labanan? Sa isang tahimik na kapilya sa Portugal, isang matandang madre ang nakaluhod sa harap ng altar. Siya ay isa sa ilang natitirang nakasaksi ng mga huling araw ni Sister Elcia, ang huling tagakita ng Fatima. Sa kanyang mga kamay, mahigpit niyang hawak ang rosaryo, habang pabulong na sinasambit ang isang panalangin. Hindi pa tapos ang laban, anya sa sarili. Alam niyang ang mga huling habilin ni Sister Elcia ay malinaw, ang panalangin at sakripisyo ang magiging huling sandata ng mga tapat sa mga huling panahon. Sa ibang bahagi ng mundo, isang pari ang nagbabasa ng isang lumang dokumento sa loob ng Vatican. Isa itong sulat mula kay Pope John Paul II, kung saan isinulat niya ang isang misteryosong pahayag. Ang mensahe ng Fatima ay mas mahalaga ngayon kaysa noong unang panahon. Ang pinakamalaking labanan ay hindi pa tapos, at ang kaaway ay mas matalino at mas mapanlinlang kaysa sa ating inaakala. Napatigil siya. Matagal nang may bulong-bulungan sa loob ng simbahan tungkol sa isang mas malalim na bahagi ng ikatlong lihim, isang bahagi na hindi kailanman isinapubliko, ngunit may kinalaman sa isang malaking espiritual na digmaan na tatama sa loob mismo ng simbahan. Sa isang palihim na pagpupulong sa Vatican, ilang obispo ang nagtipon upang talakayin ang lumalalang sitwasyon ng pananampalataya sa buong mundo. Ang mga simbahan ay patuloy na nawawalan ng tao, wika ng isang obispo mula sa Pransya. Sa loob lamang ng isang dekada, bumagsak ng kalahati ang mga dumadalo sa misa. Mas malala ito sa Alemanya, sagot ng isa pa. Maraming pari mismo ang nagdududa na. May ilan sa kanila ang nag-iisip na hindi na ito ang simbahan na dati nilang pinaglilingkuran. Nagpalitan ng seryosong tingin ang mga opisyal. Hindi nila maitanggi ang isang lumalalang katotohanan, may isang bagay na bumabago sa loob mismo ng simbahan. Isang matandang kardinal ang nagsalita, ang kanyang boses ay malamig ngunit puno ng bigat. Hindi ba't ito ang babala ng Fatima? Hindi ba't sinabi ng mahal na Birhen na ang pinakamatinding pagsubok ng simbahan ay magmumula sa loob? Natahimik ang lahat. Ang malaking pagkakanulo ay hindi isang pisikal na digmaan, kundi isang espiritual na labanan, dagdag niya. Sa sulok ng silid, isang mas batang pari ang napayuko, tahimik na bumubulong ng isang dasal. Alam niyang ang labanang ito ay hindi tulad ng mga nakaraan. Ito ay isang labanang hindi nakikita ng mata, ngunit nararamdaman ng puso. Sa isang malayong bayan sa Latin America, isang babaeng nagngangalang Teresa ay nagising sa gitna ng gabi, nanginginig sa isang masamang panaginip.
Sa kanyang isipan, nakita niya ang isang simbahang nasusunog, ang mga imahe ng mga santo ay natutunaw, at ang isang madilim na figura ay nakatayo sa gitna, nakangiti habang pinagmamasdan ang pagkawasak nito. Napaluhod siya at nagdasal. Alam niyang hindi ito isang ordinaryong panaginip, ito ay isang babala. Sa Estados Unidos, isang grupo ng mga kabataan ang nagtipon sa isang maliit na chapel upang magdasal ng Santo Rosario. Sa panahon kung saan ang relihiyon ay unti-unting tinatalikuran, sila ay nananatiling matatag sa kanilang pananampalataya. Alam nating marami sa ating henerasyon ang lumalayo sa Diyos, ani ng isang lalaking nagngangalang David, isang seminarista. Ngunit ito mismo ang dahilan kung bakit kailangan nating ipaglaban ang ating pananampalataya. Ang mga nakikinig sa kanya ay tahimik na tumango, bawat isa ay may daladalang isang rosaryo sa kamay. Sinabi ng mahal na Birhen sa Fatima na ang rosaryo ang magiging pinakamalakas na sandata sa labanang ito. Kaya dapat nating panatilihin ang ating pananampalataya kahit ano pa ang mangyari. Ang kanilang munting kapulungan ay tila isang maliit na apoy sa isang mundo na unti-unting lumalamig sa espiritualidad. Ngunit kahit maliit ang kanilang bilang, alam nilang hindi pa tapos ang laban. Sa buong mundo, ang mga pangyayari ay patuloy na nagpapakita ng tila koneksyon sa mga babala ng Fatima. Ang mga krisis sa simbahan, ang paglobo ng kasamaan sa lipunan, ang pagkawala ng pananampalataya, lahat ng ito ay tila isang bahagi ng isang mas malawak na digmaan na hindi nakikita ng karamihan. Ngunit sa kabila ng lahat, may isang mensahe na patuloy na umaalingaw mula sa Fatima, may pag-asa pa. Sa huling aparisyon ng mahal na Birhen noong 1917, matapos niyang ipakita ang mga pangitain ng impyerno, digmaan, at kasalanan, kanyang sinabi ang isang pangakong hindi kailanman nakalimutan ng mga tunay na nananampalataya. Sa huli, ang aking kalinis-linisang puso ay magtatagumpay. Ano ang ibig sabihin nito? Na kahit gaano pa kalakas ang kasamaan, kahit gaano pa karami ang maligaw, at kahit ang mismong simbahan ay dumaan sa matinding pagsubok, hindi kailanman mananalo ang kadiliman. Ngunit ang tanong ay nananatili, sino ang mananatiling matatag sa pananampalataya? Sino ang handang ipaglaban ito hanggang sa huli? Ang digmaan ay hindi darating sa hinaharap. Ito ay narito na, at ito ay isang labanang espiritual na kailangan nating ipaglaban ngayon. Ang Fatima ay hindi lamang isang kwento ng nakaraan. Ito ay isang tawag para sa kasalukuyan, isang paalala na ang pananampalataya ay hindi isang bagay na basta na lamang ipinapasa, kundi isang bagay na kailangang ipaglaban. Ang labanang espiritual ay nasa harapan na natin. Sino ang mananatili? Sino ang lalaban? Ang mundo ay tila nasa isang walang katapusang pagtakbo patungo sa bangin. Ang mga babala ng nakaraan, ang mga propesya ng Fatima, ang mga tanda sa kalangitan at sa lupa, lahat ay nagpapahiwatig ng isang malaking pagsubok na dumarating. Ngunit ang tanong na bumabagabag sa marami ay ito, may oras pa ba upang magbago? Sa isang madilim na silid sa loob ng isang monasteryo sa Portugal, isang matandang monghe ang nakaupo sa harap ng isang antigong lamesa, pinagmamasdan ang isang lumang dokumento na ilang dekada nang itinatago sa loob ng simbahan. Ito ay isang liham mula kay Sister Elcia, ang huling tagakita ng Fatima. Habang iniunat niya ang kanyang kamay upang hawakan ito, isang malamig na pakiramdam ang gumapang sa kanyang balat. Binasa niya ang unang linya. Darating ang panahon na maraming maniniwala na wala ng pag-asa, ngunit hindi iyon totoo. Hanggat may mga puso na handang manalangin at magsakripisyo, may pagkakataon pang maligtas ang mundo. Napapikit siya. Ang mga salitang ito ay tila isang huling pakiusap, isang paalala na kahit sa gitna ng kadiliman, may liwanag pa rin. Sa labas ng Vatican, isang mamamahayag na nagngangalang Miguel Oliveira ay nakatayo sa tabi ng isang lumang simbahan, hawak ang isang folder na naglalaman ng mga dokumentong hindi dapat umiral. Ilang linggo na siyang nag-imbestiga sa mga hindi inilabas na bahagi ng ikatlong lihim, at sa kanyang mga natuklasan, isang pangunahing mensahe ang hindi naitala sa opisyal na bersyon ng Vatican. Kung ang sangkatauhan ay hindi magbabalik loob, isang matinding pagsubok ang darating. Ngunit kung may sapat pang mananalangin, kung may sapat pang mga kaluluwa na magbabalik sa Diyos, maaari itong mapigilan. Napakapit siya sa folder. Ibig sabihin hindi pa huli ang lahat. Sa isang maliit na bayan sa Timog Amerika, isang grupong lihim na nagdarasal ng rosaryo ang nagtitipon gabi-gabi sa isang simpleng kapilya. Hindi sila isang malaking samahan, hindi sila sikat, ngunit alam nila ang isang bagay, ang kanilang panalangin ay isang bahagi ng mas malaking labanan.
Hindi tayo maaaring mawalan ng pag-asa, sabi ni David, isang seminarista na namumuno sa kanilang grupo. Sinabi ng mahal na birhen na may panahon pa upang iligtas ang mundo. Ngunit paano? Tanong ng isang kabataang babae. Paano natin mapipigilan ang mga nangyayari? Tumahimik si David sandali bago sumagot. Panalangin, sakripisyo, at pagsasabi ng katotohanan. Samantala, sa Roma, isang matataas na opisyal ng Vatican ang bumabasa ng isang pribadong ulat tungkol sa lumalalang sitwasyon ng pananampalataya sa mundo. Ayon sa datos, sa maraming bansa sa Europa, mahigit kalahati ng mga dating Katoliko ang tumalikod na sa pananampalataya. Ang simbahan ay hindi na ang dating simbahan, bulong ng isang obispo. Ang FTIMA ay binalaan tayo tungkol dito, sagot ng isa. Nagpalitan sila ng malalim na tingin. Kung hindi natin kikilalanin ang tunay na babala, paano natin malalampasan ito? Ang katahimikan ay bumalot sa silid. Habang patuloy na umiikot ang mundo sa kanyang tila walang patutunguhang landas, may mga lugar na tila nagpapakita ng mga huling palatandaan. Sa Portugal, isang mahiwagang liwanag sa kalangitan ang nakita ng maraming tao, isang pangyayaring katulad ng milagro ng araw noong 1917. Ang mga nakakita nito ay nagsabing ito ay hindi isang pangkaraniwang likas na pangyayari. Sa isang maliit na bayan sa Italia, isang estatwa ng mahal na birhen ang diumano'y lumuluhan ng dugo, isang bagay na pinag-aralan pa ng simbahan. Sa gitnang silangan, isang grupo ng mga Kristiyano ang iniulat na nagpakita ng hindi pangkaraniwang tapang sa gitna ng matinding pag-uusig, na parabang sila ay ginabayan ng isang mas mataas na kapangyarihan. Ang mga palatandaan ay naroon. Ang tanong na lamang ay, may nakikinig pa ba? Sa huling bahagi ng kanyang buhay, sinabi ni Sister Elsia sa isang panayam. May panahon pa, ngunit kaunti na lamang. Ang pangwakas na labanan sa pagitan ng Diyos at ni Satanas ay hindi darating sa pamamagitan ng mga bala o bomba, kundi sa pamamagitan ng pananampalataya. Kung may sapat pang mga kaluluwa na handang manindigan, maaari pang maiwasan ang pinakamatinding pagsubok. Ang mga huling salita niyang ito ay nag-iwan ng isang matinding hamon. Ano ang gagawin ng mundo? Patuloy bang ipagwawalang bahala ang mga babala o magsisimulang magbalik loob? Ano ang gagawin mo? Ang FTIMA ay hindi isang kwento ng nakaraan. Ito ay isang tawag para sa kasalukuyan, isang paalala na hindi pa huli ang lahat, ngunit hindi rin maaaring hintayin ang huling sandali upang magbago. Ang huling pagtawag ay narito na. Ano ang magiging sagot ng mundo? Ang kasaysayan ay isinusulat sa ating mga aksyon. Ang tanong ay, sino ang lalaban upang ipaglaban ang pananampalataya? Sino ang tutugon sa huling pagtawag? Sa pagtatapos ng seryeng ito, iiwan natin ang huling tanong, kung ang oras ay nauubos, anong hakbang ang gagawin mo ngayon upang ipaglaban ang katotohanan? Kung nakarating ka hanggang dito, komento, handa ako para malaman namin kung sino ang nanatili hanggang sa dulo.